Ito yung makikita ninyo mga kapatid sa unang-unang salita. Sa King James Version, iba ang pagkakasalin mga kapatid. So, it's directly saying, "But speak thou the things which become sound doctrine." Speak thou the things which become sound doctrine. And then, nakakolon siya, meaning to say the succeeding words are talking about or part of that sound doctrine. Amen. So, ngayong gabi mga kapatid, when we talk about sound doctrine, ito ay isang pagtuturo, katuruan, isang belief system, or mga set of principles. Pag sinabing sound doctrine, ito ay mga paniniwala, mga prinsipyo na makukonsider natin na totoo o true and also reliable. So, ibig sabihin, katuruan, ang sound doctrine ng ibig sabihin, ito yung mga katuruan o paniniwala na totoo at reliable, mapagkakatiwalaan, maaasahan, and consistent with an accepted standard of truth. So sa Biblia, dahil Biblia ang pinag-uusapan natin, the Word of God is the Word of truth. Amen po ba? So dahil ang Word of God is the Word of truth, yung Word of God mismo ang standard. So ibig sabihin, dapat ang sound doctrine ay hindi lumalabag, hindi nag-iiba, at hindi salungat sa itinuturo ni Jesus Christ. Kaya sound doctrine. Ibig sabihin, tama siya. Naka-align siya, nakahanay siya, at siya ay accepted ng kabuuan ng salita ng Diyos. So, ang sound doctrine ay teaching that is true, teaching that is trustworthy, and it produces healthy beliefs and practices. Ito ngayon yung point. Ang sound doctrine, ang tamang doktrina, ay magdudulot ng healthy belief and practices. Yan. Ibig sabihin po nun, ang doktrina ay hindi lamang naririnig, nasusulat o nakikita. Ang doktrina ay naipamumuhay. Sa background na ito ng Titus, mga kapatid, si Pablo ay sumulat kay Titus. Iniwan siya doon sa Crete, yung isang lugar, mga kapatid, na para mag-organize ng mga churches doon at mag-appoint ng mga leaders. At yung simbahan doon ay kinakaharap niya yung mga seryosong problema. Kaya sumulat si Apostol Pablo. Dahil ang problema doon ay hindi persecution. Pinipersecute sila, nilalabanan sila, hindi ganon. Ang problema nila doon ay corruption sa loob. Ibig sabihin, ang pagkawasak ay nanggagaling sa loob. Sapagkat may mga false teachers na pumasok sa loob ng simbahan. Mga maling tagapagturo, mga maling guro, mga kapatid. At nagpo-promote sila ng mga myths. Alam yung mga myth? Yung mga superstitious, yung mga myth, yung mga salit-saling sabi, mga kwento na hindi naman nakaturo sa tinuturo ng Panginoon, hindi naman align. Or yung legalismo ay nandoon.
So yung mga tao, nagiging tinuturuan sila sa loob ng simbahan, may mga kumakalat na pagtuturo tungkol sa legalismo. Ang legalismo ay isang paniniwala na kung saan you are trying to gain or to maintain the acceptance with God by merely following or keeping rules, laws, or religious practices rather than by God's grace. Parang sinasabi, halimbawa, legalismo. Pag sinabing halimbawa na huwag kang kumain kasama ang mga makasalanan, yun ay legalismo. Sa pagsunod sa mga batas, sa pagsunod sa mga batas, nawawala na ng halaga yung biyaya. At nakikita nila na sa pagsunod sa mga batas na yon, mas sila ay mas papanigan, mas magiging accepted sila ng Panginoon. So meaning to say, these are people who always look on the laws, sa batas. At nakalimutan nila na ang Diyos, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan, mga kapatid, ng biyaya. Sapagkat walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit sundin mo pa ang 10 utos. Kahit na nagbabasa ka pa ng Biblia, if God didn't give you grace, you will not be saved. Because salvation is through the grace of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, ang issue dito ay hindi kung ano yung pinipreach. Ang issue dito, sa loob ng simbahan nila, ay yung pinipreach ba, ano ba ang naging bunga ng pinipreach? It's not about preaching, it's not about the lesson. Ano yung naging bunga ng lesson? Ano yung naging bunga ng preaching? So I think makaka-relate kayo maya-maya. Kasi maraming tao nakikinig ng sermon. Maraming tao nakikinig ng pagtuturo. Pero ano yung naging bunga ng pagtuturong yon sa kanila? May pagbabago ba o wala? Kung walang naging pagbabago, then, dalawa yon. It's either, it's not a sound doctrine, or ang may problema ay yung nakikinig. Kasi ang sound doctrine, kapag ang doktrina ay totoo, kaya nga sound doctrine, nagpuproduce ito ng spiritual health. Malusog na spirituality. Kaya sa verse number 1, sinabi niya kanina, speak thou the things which become sound doctrine. Speak thou, magsalita ka ng mga bagay na magiging katuruan. Tamang katuruan. Kaya itong portion ng chapter 2 ng Titus, hindi na maraming ginawang paligoy-ligoy si Apostol Pablo. Kung babasahin nyo maigi, direkta. Kayong mga kababaihan, kayong mga matatanda, dinirekta niya na, wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Ibig sabihin, yun ang sound doctrine. It plainly go to your ear and to your hearts, and then naghihintay ng healthy spirituality. Everybody say amen. Because the word sound comes from the Greek hygiano, meaning to be healthy, whole, free from disease, or in good condition. So dito makikita nyo na yung word na sound galing sa Greek word na hygiano, na kung saan galing ang salitang hygiene sa English, iisa. So gumamit ng medical term
si Apostol Pablo para sabihin kung ano ang ibig sabihin ng sound doctrine, para ipaliwanag, mga kapatid. So, in 2 Timothy chapter 1, verse 13, sa New Living Translation, sinabi ni Apostol Pablo, hold on to the pattern of wholesome teaching. So yung sound, hygiano in Greek, ang ibig sabihin ay healthy, whole, free from disease, walang sakit, or in good condition. Sa ibang salin, sinabi ni New Living Translation, wholesome teaching. Pero pag binasa mo siya sa Tagalog, mga kapatid, ito yung mga ulirang mga salita. Ulirang mga salita. Pero sa King James, yung word na sound, pinanggalingan niya, ang ibig sabihin ay free from disease. So pag ikaw daw ay magsasalita, dapat ang doktrina mo ay malinis, free from any disease. Dapat ang doktrina mo malinis, anya, wholesome, at anya, uliran, mga salita. Mga salitaang hindi nagbibigay ng masamang pagtuturo. So, ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang sound doctrine, mahalaga kapag ang sound doctrine ay itinuturo, ang doktrina ay tinuturo, dapat daw ay pumipili ng tamang salita. The choice of language is very significant. Because Paul have described doctrine as merely correct or accurate. But instead, he chose a medical term. Gumamit si Apostol Pablo ng terminong medical. Diba? Medical na termino, mga kapatid, ang kanyang ginamit. Because healthy doctrine nourishes the soul in the same way that healthy food nourishes the body. Pag kumakain ka ng masustansyang pagkain, lalakas ang iyong pangangatawan. Ginamit ni Apostol Pablo ang sound doctrine dahil kapag ang iyong kinakain ay hindi masustansya, isang araw, aanihin ng katawan mo ang karamdaman. So, yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, kaya ginamit niya yung salitang sound. Because false doctrine, by contrast, functions like disease, and it spreads and weakens and eventually destroys spiritual life. Yun naman ang false doctrine, kabaligtaran. Para kang umiinom ng maling gamot or kumakain ng hindi masustansyang pagkain na isang araw sisirain niya yung spiritual life mo. Kaya nag-warn si Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, verse number 17. Winarningan niya na kung hindi tayo mag-iingat, tayo ay malalason at kakalat sa katawan natin ang pagkawasak. 2 Timothy chapter 2 and verse number 17. Tingnan natin. This kind of talk spreads like cancer, as in the case of Hymenaeus and Philetus. Verse 18. They have left the path of truth and claiming that the resurrection of the dead has already occurred. In this way, they have turned some people away from the faith. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kapag hindi tayo nag-ingat sa verse number 17,
Ito'y kakalat na parang cancer. Sa verse 16, tingnan mo sa verse number 16. Avoid wordless, foolish talk that only leads to more godless behavior. So yung mga walang kwentang kwentuhan, mga walang kwentang mga salita, mga walang kwentang pananalita, it only leads to more godless behavior. Kaya iwanan na po natin yung ating pong mga mga makaberdeng mga pananalita. Kung magbibiro na rin lang naman kayo, huwag niyo man berdehan. Kasi habang kayo ay nakikinig at nagugustuhan niyo na sinasali ang mga berdeng mga pananalita, it leads to more godless behavior. Kaya nagiging, yung ugali mo na rin, nagiging berde na. At ano sabi sa verse number 17? Yung ganitong klaseng mga pananalita, kumakalat na parang cancer. Ayaw naman natin ang cancer, di ba? Alam naman natin kung gaano katindi ang sakit na cancer. I-apply mo yan sa spiritualidad. Meron din pong kinakancer na spirituality. Yung bang kahit anong gawin mong rebuke, kahit anong gawin mong pagtuturo, hindi pa rin nakikinig. Hindi ko alam kung may kapangyarihan pa ba ang Diyos sa kanya o talagang sadyang ayaw niya lang talagang sumunod. Kaya hindi mo maitatanggi at hindi ka magugulat isang araw na yung taong yan magi-spiritually decline siya. Babagsak ang spirituality niya. At isang araw, hindi mo na siya makikita sa gawain. Kasi, alam nga namang, bulok ka na, may cancer ka na spiritually, aktibo ka pa. Wala na. Saan ka na? Nakahiga ka na, di ba? Sa karamdaman, di ka na makakabangon doon. May ganon. May mga taong may spiritual cancer na hindi na makapunta sa gawain, hindi na maka-attend sa mga gawain, hindi na makapanalangin, hindi na magkaroon ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So doon mo makikita, yung taong yon may karamdaman. Spiritually. Hindi literal, spiritually. Kasi hindi niya kinorek yung sarili niya. Sound doctrine. Wholesome. Dapat. Ulirang mga salita. Mga salitang magbibigay ng lakas sa tao at sa kaluluwa natin. Kaya kahit anong ganda ng doktrina mo, kung yung doktrinang yan ay sa umpisa maganda, bandang huli pala ay hindi, kakainin ka niyan. Parang cancer yan, mga kapatid. Kaya sound doctrine ang tinuturo ni Apostol Pablo. Ang sabi, mga kapatid, ng isang manunulat sa kanyang komentaryo, si William Mounce, sabi dito, that Paul's repeated use of Higiano emphasizes doctrine that promotes spiritual well-being rather than intellectual speculation. So yung sinasabi ni Apostol Pablo na doktrina, hindi yung ito mag-feed lang nung kaalaman mo, ng karunungan mo. May mga tao na nagpupunta sa gawain para ang kanilang mapuno yung kanilang utak. Pero ang mga puso ay may mga kalyo. Di ba naalala ko yung sinabi ni Pastor Joel nung nakaraan sa conference. Ang sabi niya, ang tao kapag tayo ay may mga mangangaralan niya na ang pinupuno ay yung
intellectual. Di ba? Pinupuno ng impormasyon ang isip ng tao. May mga nangangaral naman na pinupuno ng emosyon ang tao. Hindi nga naman intellectual, kundi emosyon naman. At meron naman, pag may nagtuturo, nangangaral, parang circus ang simbahan. Walang na lang, tumambling siya. Kasi locomotor naman yung kanya. Di ba yun daw kasi ang basis ng pagkatuto ng tao, di ba? So yung pag-iisip, ang pakiramdam, at yung pagkilos. Kaya mapansin mo sa mga bata, pagkatapos mong ipaliwanag, i-pronounce sa kanya, o pinasusulat kasi yung locomotor kailangan gumalaw kasama sa pagkatuto yun, mga kapatid. So sa simbahan may mga ganun na pupunta lang sa church, gusto lang kunin yung kaalaman, pero ayaw niya ng pakiramdam. Ayaw niya ng pananampalataya. Ayaw niya na Holy Ghost siya. So, darating ang panahon na siya din ang mawawasak. Because Scripture therefore presents doctrine as the spiritual diet of God's people. A church health is measured not by its size or programs or popularity, but by whether it is nourished by the truth of God's Word. Kung ang mga tao sa simbahan ay patuloy nakakapakinig ng katotohanan, bagamat ito masakit, pero katotohanan, tayo gumagaling. Hindi kasi pwedeng i-sugarcoat ang Word of God. Kasi gamot yan eh. Gamot ng ating kaluluwa yan, mga kapatid eh. Kaya pag ang katotohanan ay tinatanggap mo, that truth shall set you free. Palalayain ka, isa-set liberty ka niyan. Ibig sabihin, yung katotohanan, tanggapin mo. Pag nire-rebuke ka, pag pinagsasabihan ka ng salita ng Panginoon, tanggapin mo siya. Kasi pag tinatanggihan mo siya, hindi ka magkakaroon ng spiritual, hindi magiging healthy yung spirituality mo. So you need to receive the word. At habang tinatanggap mo ang katotohanan, nagiging totoo ka. Alam nga naman tanggapin mo ang katotohanan, tapos sinungaling ka pa rin. Pag tinatanggap mo ang salita ng Diyos, magiging ganun ka kung ano yung tinatanggap mo. Nakukuha niyo bang ibig sabihin, mga kapatid? Sabi nga nila, you are what you eat. So katulad, mga kapatid, sa Book of Genesis, doon sa halamanan ng Eden, mga kapatid, di ba, nandun yung pangungusap sa kanila ng demonyo, yung ahas, mga kapatid, di ba sinabihan silang, hindi naman yan. Pinagbabawal bang kainin sa inyong lahat? Nagtatanim siya ng maling pagtuturo. Kino-question niya. Kaya basahin natin, mga kapatid. Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden. 17. Except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Genesis chapter 3, verse 1. Tingnan mo sa verse 3, chapter 3, verse 1 naman. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Tingnan nyo ha? Mayroon nagsosow siya, nagtatanim siya ng doubt o kine-question niya yung character o yung authority ng Diyos. Verse number 2. Of course, we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied. Verse 3. It's only the fruit
from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat? God said, you must not eat it or even touch it. Tinan nyo, nadagdagan na. Because she entertained the devil. So, dinagdagan niya, and even touch it. If you do, you will die. Tinan niyo paano nag-corrupt yung isip ni Eva, mga kapatid. Dahil sa kanyang pag-entertain kay Satanas. Verse number 4. You won't die. The serpent replied to the woman. Verse 5. May doubt na kagad, ha? Diba? God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Verse number 6. The woman was convinced. Nakumbinsi na siya. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. Verse number 7. And that moment their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. So mapapansin ninyo, question dyan yung authority ng Diyos. Dinidistort ni Satan yung karakter ng Diyos. At ang taktika ni Satanas, umaapila siya sa desire ng tao. 'Di ba? Pinaganda niya yung itsura ng ano. So, human desire yun eh. So, it infected the woman's thinking before it affected her action. Bago pa i-commit ni Eva yung pagkakasala, ang isip niya infected na. Diba? Saan nagsalita? Saan nagsimula? Sa mga salita. Yung palitan nila ng kwentuhan. Habang pag nasa simbahan kayo, nagtuturo ang pastor, kwentuhan kayo ng kwentuhan. Diyan nagsisimula yun. Infected na kayo. Mamaya na kayo magkwentuhan. Marami kang oras, isang oras lang naman ako magtuturo, pwede bang palipasin nyo muna isang oras na yun? Ako muna ang magsasalita, mamaya na kayo. After ko, sige, doon, magdamag kayo, magkwentuhan. Hindi naman kayo pinipigilan. So, healthy doctrine preserves life because it keeps people submitted to God's truth. And false doctrine rarely appears dangerous at first. Ang false doctrine, hindi naman yan lalabas sa umpisa na masama. Kaya lang naman, siyempre, pag alam mong masama, hindi mo kagad gagawin, hindi mo na gagawin yun. Pero it will not appear dangerous at first. Like disease, it often begins with something almost imperceptible before producing devastating consequences. Masarap yung ice cream, masarap yung cake, masarap yung milk tea, masarap yung mga, di ba? Puro matatamis, ang sarap. Pag nagka-diabetes na, di ba? Putol pa di ba? Ano ngayon? Ganon din daw yon. Walang pinagkaiba, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, pag pinreserve natin ito, magiging malusog tayo. Pero pag pinapasok naman natin ang mga maling katuruan sa ating isipan, tayo din ang sisirain nito. Everybody say amen. That's why, yung sa Numbers chapter 21, naalala niyo yung mga kapatid na yung ginawang bronze serpent na pag tinaas, lahat ng mga tinuklaw ng ahas ay gagaling, di ba? So, pag binasa nyo sa Book of Numbers chapter 21 yan, pagdating sa 2 Kings chapter 18, nag-iba na siya. Sinamba na kasi siya eh. When Israel was beaten by fiery serpents, God instructed Moses to make a bronze serpent.
And everyone who look upon it in faith will live. Originally, this was healthy doctrine because it pointed people towards God's provision and ultimately foreshadowed Christ. Maganda naman daw yun, umpisa. However, centuries later, something tragic happened. Israel began worshiping the bronze serpent itself. That's why King Hezekiah finally destroyed it because, sabi dyan sa 2 Kings chapter 18 verse 4, unto those days, the children of Israel did burn incense to it. Ay, no? He removed the pagan shrines, smashed the sacred pillars, and cut down the Asherah poles. Yun na yun. He broke up the bronze serpent that Moses had made because the people of Israel had been offering sacrifices to it. Yung ginamit ng Diyos na instrumento para gumaling yung tao at hindi mamatay sa tuklaw ng ahas, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Kaya sa umpisa, okay. Pero katagalan, hindi na. So the object God once used for healing had become an object of idolatry. That's why healthy doctrine, tatandaan, can become spiritually diseased when people elevate traditions, symbols, or religious practices above the God they were intended to reveal. Lahat ng bagay daw, kahit ito'y ginagamit ng Panginoon, pero kung ginagawa daw natin na mas humigit pa sa Diyos, yung bagay na yon, ay hindi na daw yun ang tama. Kahit ano, mga kapatid, ang pastor, pag ginawa niyong Diyos-Diyosan ng pastor, ay ba, sa umpisa tama, na para bang nagtuturo. Pero pag ginawa nyo na itong Diyos-Diyosan, na lahat na lang, parang Diyos-Diyosan nyo si pastor, hindi po ako Diyos-Diyosan. Hindi po ako Diyos. So, mali na yon. Maling doktrina yan. Kaya halimbawa, yung tao na dahil sa kanyang pagtuturo, gagawin mo siyang Diyos. Halimbawa, tulad ni Rizal. Diba? Yung kanyang mga pagtuturo, ginawa mo ng Biblia. Sinamba mo siya bilang Diyos. Yun na yun. Naku, yung ibig ko sabihin, maling doktrina na yun. Nakikita mo na kagad yun, mga kapatid, na mali. Sapagat ang sound doctrine, ito ay nagproduce ng buhay. Kaya nga, speak thou the things which become sound doctrine. Because the phrase become sound doctrine means to be fitting, or appropriate, or consistent with sound teaching. Ibig sabihin, yung doktrina, dapat mga kapatid, appropriate, sumasakto, at consistent sa sound teaching. Halimbawa, mga kapatid, tulad yan, we believe in one God. Pero sa bahay ninyo, di ba, meron kayong mga Mama Mary, meron kayong mga Santo ni Juan, Santo ni, sino yun? Yung si Kian, di ba? Pinapahid-pahiran mo bago ka lumabas, wag akong maging adik, wag akong maging adik. Ganun ba yun? Hindi po ganun, mga kapatid. Mali po yun. So, Paul immediately explained what he means. Not by giving a theological lecture, but by describing how older women and men and younger women and younger men, servants and leaders should live. Kaya pag binasa niyo yung chapter 2, verse 2 hanggang 10,
Makikita nyo, simpleng-simple yung doktrinang sound doctrine na binigay ni Paul, mga kapatid. Tinuro niya kung paano mamumuhay ang mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan. Direkta, wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Ito, maliwanag, oh. Basahin natin. Verse 2, chapter 2. Maganda to sa New Living. Yan, oh. Teach the older men to exercise. Magagalitin kasi kayo. Tayo pala. Self-control. Turuan daw. Napakadirekta ng doktrina niya. Turuan ang mga kalalakihang mag-control. To be worthy of respect. Dapat palagi respeto. And to live wisely. They must have sound faith. Sa mga kalalakihan, dapat meron tayong pananampalataya. Maayos. Sound. Malinis. Di ba? Free from decision. Malinis. Dalisay na pananampalataya. And be filled with love and yan tayong lahat, mga kalalakihan. Oo. Maigsi ang pasensya. Tingnan mo. So, sakto. Diba? Yung kanyang walang paligoy-ligoy. Pero, tatandaan natin, mga kapatid, ang sound doctrine ay nagproproduce ng buhay. Yan lahat ng yan. If you follow that, you will have life. Buhay. Kasi pag hindi ka pasensyoso, mamamatay kang maaga. Pag wala kang control, patay ka rin. Buhay. Literal, buhay ang kanyang ibibigay sa'yo. Ito naman sa mga kababaihan, kala nyo ha. Number 3, similarly, teach the older woman to live in a way that honors God. O hindi pala ka-honor-honor yung mga buhay ninyo, yung inyong mga gawi, ha? They must not slander others. Huwag kayong chismosa. Huwag kayong naninira. Ayun, hindi ko naman sinabi. Bible lang sabi yan, no? They must not slander others. Mahirig. Nako. Tapos, or be heavy drinkers, mga lasinggera pala kayo. Ay, nako. Marami akong kilala niyan dito. Oo. Heavy drinkers. Instead, they should teach other what is good. Yan. This older woman must train the younger women to love their husbands and their children. Kayo naman, magturo kayo ng maayos sa mga kababaihang mga kabataan. Hindi tuturuan nyo, pag sinampal ka niyan, kasuhan mo kagad na bawse yan. Demanda mo kagad. Turuan nyo, liwanag naman, no? It should be ang sound doctrine. Kaya alam nyo ang sound doctrine, mga kapatid, kaya mahahalata yan sa mga advices ninyo Sa mga advices ninyo sa mga kaibigan, malalaman. Kaya nga, ang sound doctrine ay nakikita sa buhay ng tao yun. Pag mali yung mga payo mo, mali yung mga lumalabas sa bibig mo, alam na this. Ikaw, mismo, sa sarili mo, walang sound doctrine. May doctrine ka, pero hindi malinis. Diba? Ano sabi niya? Ang sound is yung free from diseases. Whole, buo, diba? Diba? Wholesome. So, ibig sabihin yung espiritu mo, yung nasa iyo, hindi wholesome. Yan, kaya lumalabas sa bibig mo yan. Everybody say amen. Number 5, to live wisely and be pure. To work in their homes.
to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God. Oh, so may family matters din pala to. Nakikita. Kayo naman mga kabataan, number 6, in the same way, encourage the young men to live wisely. Ayan. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. So sa mga kabataan naman daw, mabuhay kayo ng matalino. Oh, wisely, live wisely. May katalinuhan. Hindi yung ubob. Hindi ba? Taliman. Pero mo naman, kabata-bata mo pa, papasok-pasok ka sa relasyon. Yung karelasyon mo, wala pa sa ayos. Ano, katalinuhan ba yan? Uunahin mo yan? Yung mga magulang mo, nagkakandara pa, nagpakandapagod, magpaaral sa iyo. Tapos, sasabakan mo lang ng mga karelasyon mo. Ubob din yung karelasyon mo. Oo. O ngayon, pag nagkadisgrasyahan, o di ano, o di, yung kung yung ibig ko sabihin, kung baka nag-iisip ka ba? Kung nag-iisip ka ang kabataan, may taong nagpapagod, may pangarap para sa'yo. Ikaw, sarili mo, hindi mo man lang ma-realize na may pangarap yung ibang tao sa akin. Ako walang pangarap sa sarili ko. Ay, ubob ka nga. Ganun yun eh. Hindi mo na-realize yun. Mula elementary hanggang nagkolehiyo, sinasabi, tinuturo yan. Kaya maraming tao, mga kapatid, may utak, mga kapatid, pero di ginagamit. Sorry for the word. Pero ganun yun eh. Ano? Sa verse number 6, tinan mo sa number 6. Encourage the young men to live. Anong trabaho ng church? To encourage the youth to live wisely. Tinuturo natin, sinasabi sa kanila, huwag yan. Hindi katalinuhan yung ginagawa mo. Nakakarami na ako. Tama na. Wholesome. Dapat wholesome, mga kapatid. Foolishness na lang, oo. Foolishness. Biblical din naman eh, oo, diba? Foolishness. O, diba? Amen po ba? Kaya pag kayo nire-review, pag kayo, huwag kayong nagagalit kayo. Pinagsusuot ng maayos na pananamit, magagalit sa pastor. Hindi katalinuhan ba yan? Parang halimbawa bata, naglalakad. Halimbawa, yan sila Mayo, ganyan. May bit-bit na kutsilyo, naglalakad, paglalaro-laro. Ikaw na may gulang, anong gagawin mo? Pahabol-habulin mo. Habulin mo. Habulin mo yung bata. Diba? May hawak-hawak sa kutsilyo, habulin mo yung bata. Ay, kung hindi ka ba naman talaga ubob. Naku, yung ibig sabihin, in the same way, tayo sa church, tayo mga Kristiyano, we should encourage them to live wisely. Kukunin mo yun, wag. Huwag mong laruin yan. Nakakasakit, iiyak. Hayaan mo siyang umiyak. Bakit? Kasi hindi niya pa alam yung pwedeng mangyari sa kanya. Ikaw, alam mo na. Kaya i-encourage mo sila na maintindihan nila. Naku, ano po ibig sabihin, mga kapatid? That's our role. That's sound doctrine. Kaya pag sa simbahan kayo, mga kabataan, hindi na kayo tinuturuan,
Hindi na kayo aktibo sa mga pangangaral sa inyo. Ayaw nyo ng mga fellowship. Anong gusto nyo? Sa bahay, hindi kayo matino. Sa eskwelahan, di rin kayo matino. Sa simbahan, di rin kayo matino. Alam mo, isa lang, ospital, matitino kayo. Maniwala kayo mga kapatid. Ang babait ninyo pag kayo nagkakasakit, ang babait ninyo pag... Totoo, hindi ako nagbibiro mga kapatid. Pag yung ikaw talagang malapit ng kunin ni Lord, ako, katakot-takot na, kulang, lahat na lang. Lahat na ng beads. Magrurosaryo ka na, sobrang bait mo eh. Oo. Ganon yun mga kapatid. Kailan? Pag yung huli na ang lahat? Hindi po dapat ganon. Pag kayo sinasaway, dahil mahal kayo, hindi naman para sa amin yung pananaway. Kaya mga kabataan dito, mga nasasaway kong kabataan, masama sa loob ko mga kapatid na yung pagsasaway sa inyo, na para sa inyo, ay hindi nyo maintindihan. At sumasama ang loob ninyo. Walang pinagkaiba sa magulang na pag ang anak pinagsasabihan, nagdadabog ang anak. Nagagalit ang anak. Bakit? Yung ba pinagsasabi, ano ba kami, mga trippers ba kami? Nang titrip lang kami. Anak, trip kita ngayon. Aalaskahin kita. Ako mga kapatid, masyado na tayong matanda para sa mga trip-trip na yan. Walang magulang na nantitrip ng anak. Kayo nantitrip sa magulang. Kaya mga kabataan. Pero, ba't ba tayo napunta dyan? Balik tayo kay Pastor Pablo, mga kapatid. Lumalayo na tayo. Okay, balik tayo, mga kapatid. So, in Scripture, doctrine and discipleship are inseparable. Bakit inseparable yung doktrina at discipleship? Dahil right belief should always produce right behavior. Pag tama ang pananampalataya mo, tama yung ugali mo. Yun yun. Sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya sabi ni James, faith without works is, sabi naman mga kapatid ni Jesus, na every tree is known by its fruit. Oh. Kung puno ng santol, huwag mong hanapan ng bunga ng mangga yan. Santol yan eh. Diba? Kung ikaw banal, makikita sa iyo pananalita, may kabanalan, pananamit, may kabanalan. Ang pinupuntahan mo, lugar ng kabanalan. Amen po ba? Yung madalas mong pinapanood na mga reels, may kabanalan. Oh. Kaya kayo, hiyang-hiya kayo magpakita ng cellphone ninyo. Alam niyo bakit? Kasi pagbukas ng Facebook, lalabas ang unang-unang paborito mong panooring reels. Lalabas lahat yan. Kaluswaan lahat yan, mga kapatid. Makikita mo yan. Ang mga nag-a-appear sa page mo, puro kalaswaan. Sawayin kayo ng Diyos, mabulang sana. Kasi, ano sabi ng Panginoon? Kung ang mata mo ay nakapagpatisod sa iyo, dukutin mo. Mas maigi sa iyong pumasok sa buhay ng isa lang ang mata, kesa naman may dalawang mata ka na ibulid ka sa impyerno. Gusto pa pala ng Lord yun, na one eye na lang tayo doon. Gusto one eye ka na lang, inulit mo pa. Di lalo na. Di dalawa na ngayon, wala ka ng mata. Ay, Diyos ko po. Naku niyo, ibig ko sabihin, mga kapatid. I don't know kung gano'n nga. Pero, I can feel something tonight. I rebuke you in the name of Jesus. Tigil mo yan. Kung hindi, nako, ang Panginoon, you will not like. Kasi kapag tayo ay nare-rebuke, kapag in the name of Jesus, I rebuke you. So, likewise, Paul teaches that doctrine should become visible through transformed character. Sabi ni David Bernard, that biblical doctrine is never merely theoretical. It always calls for obedience.
ang doktrinaan niya, sabi ni David Bernard, ay hindi daw ito tsuri lang o theoretical. Hindi lang tinuturo, tsuri lang, ganon. Ito daw is a call for obedience. Pag naririnig niyo ang pagtuturo, huwag niyong palampasin. Dapat mayroon kang notes kung anong gagawin mo. Kasi it is a call for obedience. Call. Tinatawagan tayo para sumunod. Kaya mga kapatid, sa mga salitang ating naririnig, put into your heart. And then respond to God. Kasi nagtatawag siya. Nagtatawag siya ng susunod sa Kanya. Because what's the use of the word if we will not obey? Honestly, mga kapatid, ano ang pakinabang sa iyo ng salita kung di ka sumusunod? May pakinabang ba sa iyo salita? Anong pakinabang mo kung magbabayad ka ng 50,000 piso sa isang semestre? Mag-enroll ka. Huwag kang makinig sa teacher. Anong pakinabang mo? Wala. Yung school meron. Binayaran mo eh. Ano kanya ibig sabihin? Ganon din sa gawain ng Panginoon. Ganon din sa Word of God. Anong pakinabang? Magsisimba ka. Nagbihis ka. Bumili ka pa ng sapatos. Bumili ka pa ng damit. May pabango ka pa. Naligo ka pa. Sayang yung tubig. Naligo ka pa. Nagpunta ka sa church na aga-aga mo pa. Tapos nung nangangaral na, wala kang intensyon na sundin yung salitang ipinangangaral. Abay, sayang. Sayang na sayang. Uuwi kang blanco. Kaya it's not just for a theory. Anong pinunta mo sa simbahan? Para mapunong isipan? Pero maging empty ang puso? No. Hindi po ganon. Everybody say, hindi po ganon. Dapat may pagbabago. Sapagkat true faith produce immediate life change. Pag ang totoo, ang pananampalataya mo'y totoo, magkakaroon ng pagbabago kagad. Makikita kagad. Si Zacchaeus, mga kapatid, when Zacchaeus encountered Jesus, he did not simply confess belief. He immediately declared, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor." Wala namang maraming introduction yun eh. Lord, ako po si Zacchaeus. Ako po isang tax collector. Lord, ganito po ang aking trabaho. Ang schedule ko, walang introduction. Immediately, nung nakaharap niya si Jesus, sabi niya kagad, Lord, kalahati ng aking pagmamay-ari, ibibigay ko kagad sa mahihirap. Ganon kagad yung na-produce na buhay. Kapag totoo ang pananampalataya, may immediate effect siya. And he also promised fourfold restitution to anyone he had cheated. Then Jesus responded, This day is salvation to come, or salvation come to this house. Ganon din, kung ganon kabilis yung reaction ni Zacchaeus sa about faith, ganon din kabilis yung respond ng Panginoon. Ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Ganon din kabilis. Kaya kung mabilis kang mag-respond sa Diyos, mabilis kang sumunod sa Panginoon, di mabilis din yung sagot ng Panginoon. Hindi ka sinasagot? Ay, alam mo na. Mabagal ka eh. Oo. Notice that Jesus did not say his generosity and earn salvation. Rather, his transformed conduct revealed that genuine repentance had already taken place. His changed life became evidence of his changed heart. Amen. Pag nagbago ang puso, magbabago ang buhay. Pag hindi nagbago ang buhay, hindi nagbago ang puso. Amen po ba? Kaya ganun pa rin, hindi nagbago,
mga kapatid. Di nagbago. Sabihin niyo po, magbabago po ako. Yun. Oh. So, before we end, mga kapatid, sound doctrine is more than right teaching. Because Paul's concern in Titus chapter 2 is not merely that Titus teach correct theology. His concern is that the churches become spiritually healthy. Gusto ni Apostol Pablo na ang mga simbahan ay maging malusog spiritually. Sound doctrine is truth that heals. Yan. Dapat kapag ang simbahan ay may tamang doktrina, it heals. Naghihilom, hindi yung parang nagkakasakit, mga kapatid, yung iba, nagkakasakit sa espiritu. Dapat habang tumatagal ka sa church, yung espiritu mo nagiging soft. Nagiging, ang tawag dyan, sweet spirit. Hindi bitter. O, masasama, mapapait, mga kapatid. Amen po ba? Kaya alam nyo, napakabilis maging mapait ang espiritu. Pero napakahirap gawin niyang matamis pag hindi kayo nag-iingat. Kaya pag tama ang doktrina ng tao, gumagaling siya. Nagiging healthy siya spiritually. Amen po ba? Nararamdaman nyo ba na kayo ay nagiging spiritually healthy? O nagiging para kay mga pariseyo na lang? Ang pariseyo, alam nyo ba ang pariseyo, mga kapatid? Diba? Ang panlabas ay maayos, pero ang loob ay bulok, sabi ni Jesus. Para silang mga nitso na sa labas pinturado, marmol, pero ang laman ay bulok. Mga kalansay na. O, wala. Ganun ba tayo? Hindi po. Kapag tama ang doktrina natin, tama ang inyong pag-respond sa Panginoon, ang buhay mo ay parang isang puno na nakatanim sa gilid ng tubigan. Diba? Habang ikaw dumadaloy ang tubig doon, nananariwa ang iyong mga sanga, ang iyong mga dahon, at ikaw ay nagbubunga. Amen po ba, mga kapatid? Kaya pag hindi na nagiging mabungahin tayo, isa lang ibig sabihin nun, baka natuyuan. O baka hindi tama ang pinagtaniman mo. Amen po ba? And it also matures. Also transforms. Yan. Dapat nagmamature. Ang tagal na pero hindi pa nagmamature. Naiinip na ako, mga kapatid. Diba? Sa bagay, mayroon namang puno na ang nyog, 10 taon muna bago mamunga. Pero pag namunga naman, tuloy-tuloy. Yung iba, 20 taon na eh. Di pa rin Anong klaseng puno kaya siya, no? Puno. Anong puno yung peke? Peking puno, hindi nagbubunga. Hindi nagmamature. Hindi nagtra-transform. Diba? May puno, mga kapatid, pag taglagas, nalalagas ang mga dahon. Pag tag-ulan naman, nakikita mo kung gaano siya katibay, nakakapit sa kahit anong weather ng buhay, nandun siya. Kasi yung kanyang doktrina ay dalisay. Everybody say amen. So, it is recognized not only by the accuracy of its message, but by the holiness of the lives it produces. So, kung ang isang tao ay may totoong doktrina, makikita mo ang kabanalan. Yan. Maliwanag po yun. Kabanalan sa pananalita, kabanalan sa pananamit, kabanalan sa pinupuntahan, kabanalan sa pag-iisip. Puro kabanalan yan, mga kapatid. Pati sa mga cellphone po, kabanalan. At sa oras ng pagtuturo, walang nagse-cellphone ng madalas.
Kabanalan din yun. Diba? Sa eskwelahan nga, hindi kayo nagsiselfone eh. Sa simbahan, pag gusto tayo. Diba? Nire-regulate nga sa eskwelahan ngayon, diba? O sa trabaho. Sino sa inyo dito ang nasa trabaho? Ikaw, sister, sa trabaho mo pwede mag-cellphone? Bawal, diba? Ako, kitang-kita ko sa CCTV. Yung empleyado, diba? Naglilinis siya, may hawak na cellphone. Pinicturean ko. Tinawag ko siya. Tinan mo to. Kilala mo yan? Ako yun eh. Tama ba yan? Hindi po. Hindi pala eh. Ba't mo ginagawa? Diba? Kayo sa trabaho, yung mga PC ninyo, mga laptop ninyo, ano nakabukas? Facebook. Diba? Lakas mong umiyak sa simbahan. Lakas mong magpuri. Pagdating mo sa trabaho, nandadaya ka. Imbis na oras ng pagtatrabaho, nagpe-Facebook ka. Kung hindi ka nagpe-Facebook, kung ano-ano mga games ang ginagawa. Tama ba yun? Tapos sasabihin mo, tama doktrina mo kasi oneness ka. Hindi. Mali yan. Mali yun, mga kapatid. Kaya kabanalan, katapatan sa lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? Huwag kayo mandaya. Pinag-aaral, kating ng kating. Mandadaya, ba't ka mandadaya? Sino bang tinakot mo? Bakit pag nagkating ka ba, matatanggal yung teacher mo sa eskwela? Malilay off ba yung teacher mo pag kating ka ng kating? Ikaw yung malilay off, ikaw yung matatanggal. Mabuhay kayo ng may katalinuhan, mga kapatid. Parebe-rebelde ka pa. Bakit? May baril ka ba? Gaano ba ka-effective yung pagre-rebelde mo? Isipin mong maigi yung pagre-rebelde mo. Sino ang unang tatamaan yan? Ikaw din. Hindi ibang tao. Everybody say amen. Just please accept the rebuke tonight. Then it is a medicine of our soul. Kasi walang din naman to sinasabi sa inyo eh. Buti sana kung yung boss ninyo ay Kristiyano rin. Kung hindi Kristiyano, napasama ka, di tinanggal ka. Kita mong ganon? Kita sa CCTV, tulak-tulak yung cart. Maglilinis yun, ha? Hawak-hawak yung balis. Diba? Ay, naku. Kung hindi Kristiyano boss mo, wala ka ng trabaho. Naku yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Let's live according to what we hear. Naririnig natin ang kabanalan, katuwiran, ipamuhay po natin. Sayang po kasi babalik na ang Panginoon. Tapos, papagkunwari ka pa rin. Ano saan pupunta yung pagkukunwari mo? Mahabag sa iyo ang Diyos dahil nagkunwari ka? Hindi po. Amen po ba? That's why sound doctrine is not simply truth that is believed. It is truth that becomes visible in the life of the believer. When doctrine is truly sound, it produces healthy believers, healthy families, healthy churches, and a healthy witness before the world. That is why Paul did not tell Titus merely to defend doctrine. He commanded him to speak the things that produce spiritual health. Speak the things that becomes sound doctrine. Kaya sabihin mo na, ituro mo yan. Huwag mo lang ikip. Titus, ituro mo. Sapagkat yung sound doctrine na yan, magpuproduce yan ng healthy believers, healthy families, healthy churches, and healthy witness before the world. Kaya, lahat na lang malusog.
Malusog tayo mga kapatid na Kristiyano. Hindi lang literal, kundi spiritual, mga malulusog kayo. Sabihin mo sa katabi mo, malulusog tayong Kristiyano. Ayun, malusog kayo. Oo. May katanungan ba kayo, mga kapatid? Malusog na katanungan, meron ba? Brother Jillian. Yes. Paano po ba namin may iwas? Kasi marami po tayong hindi pa nalalaman sa mundo. So like, kasi may mga doctrine po na kahit sobrang isang word lang na napalit. Parang pag tayo, parang kami, mga halimbawa, 90 person na binasa yung doctrine, parang parang wala namang mali, pero pag nalaman mo talaga yung mali. So like, paano po kami magiging matalino sa pag-inig ng mga tao? Yeah. Magandang tanong yan. Ang sagot dyan, kaya ang Diyos ay nagbigay ng tagapagturo. Diba? Ephesians chapter 4, verse 11. Diba? Nagbigay ang Diyos ng apostol, ng pastor, ng ebanghilista. Diba? Now, these are the gifts Christ gave to the church. Gift ito ni Lord sa church. Meron tayong apostol, may propeta tayo, may ebanghilista, may pastor at guro. Bakit binigay ni Lord na gift yon? Para ano? Verse 12. Para the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church. Build up, patibayin. Build up the body of Christ. Then, this will continue until we all come ayan. Tutuloy-tuloy daw ito until we all come to such unity in our faith, that's maturity, and knowledge, unity yung kabuuan, yung pagkakasama-sama sa isang pananampalataya, knowledge of God's Son, and that we will be, pag mature na tayo, parang, alam na natin yung mali at tama, di ba? So, yun yung sinasabi mo, paano kung malalaman? So, through what? Through the gift na binigay ng Panginoon. So, sa loob ng simbahan, may pastor, may tagapagturo. Kaya, if you want to know whether one doctrine is true or sound or not, you need a teacher. Kaya kailangan natin ng pastor o tagapagturo. Pag hindi sigurado, alam ko naman na ang AI ngayon ay napakagaling pa sa pastor. Pero, walang puso yan. Walang Holy Ghost yan. So again, check with your pastor. Pastor, I read this one and I have researched this one. What's your opinion, Pastor? Ano bang doktrina ito? So you check. You check. Naku niya ibig sabihin? So, paano malalaman? Sabi ko kanina, ang sound doctrine ay hindi dapat lumalabag sa kabuuang katotohanan ng salita ng Diyos. Pag may isa diyang lumabag, hindi na yun sound doctrine. Doctrine siya, pero hindi sound doctrine. Naku niyo ibig sabihin? Halimbawa, sige, mag-search kayo, nakakita kayo ng mga taong kumakain ng dugo, at sabi ninyo yun ay wala namang pinagkaiba yan sa ibang pagkain, basta ipinanalangin mo, nakalagay naman doon, whatsoever you do, in word and in deed, do it all in the name of Jesus. Pinag-pray mo. Niniwala ko, pinag-pray ko, malinis na to. Ngayon, pag chinek mo, tama ba yung doktrina? Hindi. Check mo ngayon, sa kabuuan, magmula Old Testament hanggang sa New Testament, kung ang dugo ba talaga pinapakain. Makikita mo dyan, hindi. Tinatapon. So ngayon, meron palang isang tao na nagturo, kumuha ng isang bersikulo, ikinabit sa kanyang gusto. Ano yung ibig sabihin? Kumuha ko ng isang bersikulo, na ang lahat ng bagay, pag pinanalangin mo, lumilinis, kukunin ko yon,
Tapos ilalagay ko sa gusto kong paniwalaan. Tapos ituturo ko sa iba. Yun yung false doctrine. Mali na yon. Kaya i-check mo siya saan? Kahit wala kang teacher, i-check mo siya sa kabuuan ng Biblia. Ba't ka pa magpakanda hirap? Tumawag ka sa pastor. Pastor, nalilito ako eh. Paki-check nga. Tama ba ito? Itong nasa isip ko. Yan. Tutulungan ka ng pastor. Mag-i-study kayong dalawa. Mag-aaral kayo. Hanggang sa, okay. Sabi dyan, until we be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Standard of Christ. Sinabi ko kanina, ang sound doctrine dapat naka-align sa standard of truth. A certain standard of truth. And that is the truth of Jesus Christ. So palaging check yun. Okay yun na basta-basta naniniwala. Lalo ngayon, mga kapatid, na I'm sorry, pero they are slowly introducing it to the church, to the schools. 'Di ba? In our barangay, mga kapatid, 'di ba? Marami ng ano ngayon na ganyan mga paniniwala na may tinuturo ng dahil nga daw yan ay tao din at may damdamin din, bagamat iba ang kanilang pakiramdam sa kanilang mga kasarian. So, they slowly introduce it to the schools, to the barangays. Hanggang isang araw, hindi na kayo magugulat. That is already included in our batas. Ngayon, dyan na ngayon magkakaroon ng mga persecutions, kagulumihanan. Natutupad na yung mga sinasabi ng Panginoon. Na para sa iba, darating ang panahon, ang salita ng Diyos ay magiging pangangati sa kanilang mga tenga. Sabihin, pangangati, ayaw na nilang pakinggan. Diba? Yan na naman kayo, Christian na naman. Ang Diyos naman, umiibig sa lahat ng tao. Kaya mahal din kami ng Panginoon. Yun na. Sabi ko sa inyo, kumuha, nilagay sa kanyang gustong paniwalaan at itinuro. Ganun na ganun ang ginawa ni Satan o yung serpent doon sa Book of Genesis. Kumuha siya ng isang bagay na paniniwalaan ng tao. Sabi niya, pag ito kinain mo, talino ka. So pinaniwalaan ng tao. Kasi ang tao, sadyang uhaw sa pakinabang. Kaya hanggang ngayon, mayaman na pero nagpapayaman pa rin. Di ba? Gwapo na, nagpapagwapo pa rin. Pangit na, nagpapapangit pa rin. Ay, wala pala, dapat pala nagpagwapo. Maligtad do. Sige. So, okay ba, Angel, yan? Mayroon kang follow-up. Sige. Di ka naman nagme-message eh. Oo. Di ko nagme-message eh. Nang message ka sa akin, Pastor, busy ka ba? Kape tayo, Pastor. Sige, gusto ko yan. Okay dyan, may tanong kayo dyan? Wala. Tanong. So, kung wala, tayong lahat mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.